Greetings po mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito. Kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right, so let's now proceed with our topic of this episode. No? Ito po may kinalaman sa mga paborito pong mga topic ng ating mga viewers po tungkol lalo pagdating po sa lupa, no? Land reform at yung CLOA, no? Certificate of Land Ownership at saka yung Emancipation Patent, no? May tanong po sa atin si Nestor, no? Yan po ang kanyang pangalan. Sabi niya, paano ba, ang tanong kasi niya, paano ba yung mabawi yung o pag-cancel ng CLOA, no? Kasi meron po mga situation kasi na halimbawa ay ang lupa, no? Ay agricultural land. Tanda po natin, ang mako-covered lang po ng tinatawag nating Comprehensive Agrarian Reform Law ay yung pong agricultural land. Regardless po kung ano pong tanim dyan, mako-cover po yan sa Comprehensive Agrarian Reform Law o yung CAR Law, no? Natin niya kung saan lahat po ng agricultural land pag nag-exceed po, no, sa retention limit na 5 hectares na ay maaari po itong masakop, no, ng land reform. So yung iba po diyan, no, ng mga landowners ko minsan ay bago nagkaroon ng effectivity ng CLOA o kaya pinalabas na lang nila na nagkaroon na ng conversion o kaya binenta na nila, no, yung lupa kaya hindi na sila may-ari o kaya na-chop-chop na ito, no? Hindi na sila covered ng tinatawag nating retention limit, okay? So, ano ba daw ang specific grounds ng ah, ng pag-cancel po ng CLOA o kaya recovery, no? Recovery of the ownership and possession of the land covered by the land reform law, okay? Ayon po sa ating batas po natin, particularly Republic Act 6657, no? Ay pag nagkaroon po talaga ng violation sa batas nito, ay this could be a ground, no, for the recovery or cancellation of the CLOA. Halimbawa, sa CLOA, kasi once the CLOA is issued to you, at saka yung possession binigay na po sa inyo, kung kayo po ilang reform beneficiary, okay? Abay, you have to comply with the terms and condition na sinasaad ng batas. Lalo na, una, may sinasabi doon na ay kailangan mayroong kayong personal cultivation, no? From the time na inaward sa inyo yung CLOA, no? So, personal cultivation. Kaya, ah, pag hindi nyo ginawa po yan, that's already a violation of the CLOA and it could be canceled. And then, maibigay po yan doon sa iba. Okay? Or, halimbawa, pinagbili ninyo or you dispose of this CLOA, no? Then, uh, wala kayong prior clearance sa Department of Agrarian Reform. And you made the sale, no? Within the 10 years holding period from the time of the issuance of the CLOA. Okay? Or, at saka yung possession po nito, well, that could be a violation of the terms and condition of the CLOA and also by Republic Act 6657. So, maaari po makancel po yan. Okay? Yun, sa part naman ng yung mga landowners naman, okay? Ang ginagawa nila ay ipako-convert nila yung lupa, no? Into ano ba, commercial or residential, no? Area or industrial area dahil hindi na suitable for agriculture yung lupa nila. And then pinagbigyan ito. But pag hindi po nila ginawa yan sa loob ng 5 years, no? Nakatiwangwang pa rin doon. Kaya nila kinonvert is just to circumvent the law, and that is also a ground for the cancellation, no, and of the conversion at maibalik po ito, no, ang coverage po nito sa agrarian reform law. Okay, so yan po ang ating tatandaan. O kaya ay nagkaroon po yung may isang land reform beneficiaries, okay? They have misrepresentation, nag-commit ng fraud, no, pandadaya, pang-deceit, no,
para lamang kunwari ma-covered sila. But actually, they are disqualified because they are already owners of agricultural land of more than 3 hectares, no? At 'pag ginawa nila ito, that could be a ground for the cancellation of the CLOA. And then, so, ano pang dapat tandaan po natin 'no, 'pag ito po ay nagkaroon kayo ng violation dito, that could be a ground for the cancellation of your CLOA or on the part of the landowners, ito po'y maibalik po 'no, maibalik po ito, ang lupa nito 'no, ay to their, under the umbrella or the coverage of the Agrarian Reform Law po natin. So, yan po ang ating tatandaan 'no. So, lalo na yung iba diyan nauso yung agricultural land kung napansin ninyo 'no, lalo na along the highway kung minsan, dati-rati yan ay palayan 'no, and then all of the sudden, after 2 or 3 years makikita mo, aba, ano na pala yan, wala na yung palayan na yan, nagiging ano na sila, nagiging industrial area, maraming na kayong makita mga factory po dun, ginawang subdivision na 'no. 'Pag wala pong pahintulot 'no, wala pong pahintulot sa ginawang pag-convert na 'yan, and that could be a ground again for the cancellation 'no. At wala pong tinatawag nating compliance 'no, yung may-ari 'no, doon sa provision po ng ating Agrarian Reform Law. Tandaan po natin 'no, ang essence po ng kayo ay land reform beneficiary, dapat merong personal cultivation po. Pinagbabawal po yung tinatawag ding subcon, karamihan po kasi sa yung ibang tenants 'no, ay bukod pa doon sa pagsasaka nila, abay iniiwan po yung kanilang, lupa 'no, sinasaka at pupunta po sa bayan, doon magtatrabaho sila 'no. Either yung iba nagda-drive ng sasakyan, ng tricycle, ng, jeepney, ng bus o ng konduktor, iniiwan po yung mga lupang sinasaka nila. And of course, 'pag sa ganyan, that could also be a ground for the cancellation of your CLOA. So I hope nabigyan po natin 'no, ang kasagutan po ng tanong po sa atin ni Nestor. Alright? So, uh, and, let's now proceed 'no, dito sa ating remaining time po natin dito sa ating, video nito. Of course, I would like to announce 'no, na ang ating Batas Pinoy po, meron na po tayong account sa Facebook 'no. You could visit our Facebook 'no, Batas Pinoy, and paki-follow po ninyo yung ating bagong account nito, kabubukas lang po nito. And in fact, at this very moment 'no, baka po wala pa mabibilang pa lang po sa daliri ang ating pong followers. So, kung kayo po ay mayroong Facebook account, paki-follow po ninyo. Kung wala naman, kindly spread the news 'no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo, upang sila din ay meron ding oportunidad na ma ma may mapulot sila 'no, sa mga pinag-usapan po natin at sa abot po nating makakaya doon sa comment section po ng Facebook ay masasagot po natin ang mga katanungan po nila 'no, sa abot po ng ating, makakaya. Sa mga subscribers po naman, sa mga sharers and likers po sa YouTube, thank you very much sa inyong walang humpay na suporta po sa atin, lalo na po yung, mga hindi nag-skip ng ads 'no, mga likers, sharers po natin, subscribers. Maraming maraming salamat. Because of your support 'no, ay nagbibigay po kayo ng, inspiration, motivation sa inyong lingkod na ipagpatuloy pa at pag-ibayuhin pa 'no, ang ating, advokasya na bigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your kamag-anak po ninyo o kakilala po ninyo. Pag sila din ay may may mapulot 'no, at nasabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Oh, by the way, alam ba ninyo na ayon po sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. So kung kayo po ay isa po doon at, if you find our videos, interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan 'pag ako po ay hihingi po sa inyo ng isang subscribe, like, and shares, isang click lang po 'yan 'no,
and of course, yung notification bell upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na episode. Sabi nga natin lagi ay, lamang na ang may alam sa batas. Marami pong salamat sa inyong time, sa inyong suporta. God bless and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.